for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po, Tuesday night para po sa ating FBK Tuesday edition. Teacher Joy Belina po muli para po sa ating 5 minutes FBK. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 10 at ang pinag-aaralan po natin sa buong week na to po ay patungkol po sa ang hatol ng Diyos sa sanlibutan. So ito pong 2 Corinthians chapter 2 verses 5 chapter 5 verses 6 to 10 ay ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo. Kung kukunin ko po yung pinaka buod po nito ay ang we are walking by faith not by sight. So yung main truth po nitong pinag-aaralan po natin ay stated twice in verse 6 and 8. Sinasabi po doon yung we have to have a good courage and we have confidence knowing that we are just a sojourner and strangers in this world and we are not really home yet. So ang sinasabi ni Paul sa atin ay na-encourage niya tayo na maging confident na ang Panginoon ay working His purposes in our lives and we are going to make it home kasama po ng ating Panginoon. At ini-encourage niya tayo na since our future home is the ultimate na goal natin and we will stand before the judgment seat of Christ. Di po ba? Kasi dito po ang pinapakita po sa atin dito yung magkaroon po tayo ng confident na ang buhay po natin ay hindi po dito. At magkaroon po na tayo ng confidence sa ating future na hawak ng Panginoon yung ating mga future. Ini-emphasize po dito ni Apostol Pablo na while believers lives in our temporary bodies, yung mga temporary body natin, He has given us His Holy Spirit as a guarantee for our eternal dwelling, di ba? So atin din naman as Christian ay we need to have a purpose, a vision, and a reason to inspire us lalo na sa ating paglilingkod, di ba? Ano ba yung true purpose natin? Minsan nakakalimutan na natin, minsan hindi na natin nakikita yung totoong purpose natin sa ating buhay. So binigyan tayo ni Paul ng rason na as to why we should aim to please God, kasi we are in a temporary body at itong body na to, itong buhay na to haharap sa Panginoon at magbibigay ng pagsusulit. And di ba kung babalikan natin yung nangyari kay kay example natin si Charlie Kirk, di ba? By this one man who stands for the truth and stands for what he believes and boldly preaching the word of God in kahit anong season yan na buhay niya, na yung lahat ng encounter niya, no? Iisang tao yun, pero yung makikita mo yung yung revival sa Amerika ngayon, grabe, as in sobrang revival dahil dito sa isang tao na ito na nanindigan sa katotohanan. So yun din naman yung pinapakiusap sa atin ni Apostol Pablo na dahil meron tayong pag-asa, meron tayong confidence at magkaroon tayo ng courage na harapin lahat ng kung ano yung difficulty na atin pong haharapin sa ating mga buhay. And above all, we have to always remind ourselves that
the ultimate goal sa ating buhay is to please God both in our earthly bodies or away from them. Kunwari, di ba, kukunin na tayo ng Panginoon, at least mapiplease natin both ang Panginoon, di ba? Magkaroon tayo ng desire na i-please ang Panginoon kahit na dumarating yung mga time na napakahirap, di ba? Unfaithful tayo sa Panginoon. Still, i-desire pa rin natin sa ating mga puso na lumakad tayo sa pananampalataya. No matter what happen in the future. As long as na we know who holds our future. Kasi, kaya tayo nakakatagal, kaya tayo nagiging malakas at nagpapatuloy kasi kilala natin yung pinaglilingkuran natin, Diyos. At lagi nating tatandaan na darating ang hatol ng Panginoon at isang malaking at napakasarap na bagay na paghaharap tayo sa Panginoon ay tatawagin tayong matapat na lingkod. Ano po? At para hindi po natin maranasan yung hatol sa mga nagdadalawang isip pa, tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At magkakaroon po tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. At magkakaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Na kahit na absent kayo sa inyong mga katawan at humarap kayo sa Panginoon, ay magkakaroon kayo ng blessed hope and confidence na haharap kayo sa Panginoon. Tatanggapin kayo ng Panginoon. Ayun po, sana po maging blessing po tayong lahat sa ating kapwa, sa ibang tao. Higit sa lahat, sa mga naghahanap pa po sa Panginoong Jesucristo. Maging light po tayo, maging beacon of change, at we have to stand boldly for what we believe, lalong-lalo na po ang pag-share po natin ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po muli. God bless po.